Good day, ma'am. This is my video presentation entitled The Casting and the Molding. So first is the lesson objective, which is to explain the casting and the molding and familiarize themselves to the footwear prints and tie marks. So I'm Danica Santos from the section of 3382-1. So let's start with impression evidence. So, pag sinabi nating impression evidence, ito yung mga marka or impressions na napoproduce ng pag ang isang bagay ay nagkakaroon ng contact sa iba pang mga bagay. So, nagiiwan ito ng mga uri ng indentations or yung mga tinatawag na mga pagprint or yung mga marka, bakas. Halimbawa na lang yung mga ebidensya kagaya ng footwear or footmark and the tie mark. So, ito yung mga bakas ng sapatos, yes, nasabi ko naman na po. And, or maybe the bakas or yung mga bakas ng mga tool marks. So, next is the casting process, which is, ito naman yung pinakamahalaga sa mga forensic sciences. Bakit? Kasi ina-allows ng investigator para kolektahin ang mga marka from the scene. So, which is can be compared to the size of the tool marks, the shoe, or para ma-establish ng mga link sa pagitan ng mga suspect at sa mga crime scene. So, last is the molding process. So, pag sinabi nating molding process, ito naman yung mga impressions ng mga bagay or ng mga organismo. So, ang molding ay proseso ng pag-capture ng mga entire details ng mga objects. So, ang mga molding ay maaaring natural or mga synthetic. So, ang mga naiiwang print sa scene kagaya ng mga tie marks, mga tool marks, or mga shoe marks is nag-undergo sa mga proseso by putting a cast into the print. So, next slides is the type of print. So, meron tayong tatlo dito. So, first is the visible print. So, pag sinabi nating visible print, ito yung mga pattern print. So, halimbawa nito is yung mga bloody shoe or yung mga mapuputik na sapatos. So, nagiiwan niya ng mga marka sa mga halimbawa sa mga tiles natin. So, next is the plastic print. So, pag sinabi natin naman na plastic prints, ito naman yung mga impressions na naiiwan sa mga soap surface o mga putik halimbawa. So, halimbawa na nga yung mga tie marks or yung mga footwear marks na naiiwan sa mga daanan or sa mga maputik na daanan. So, last is the latent prints, which is, ito naman yung hindi siya ganun ka-visible sa ating mga mata. So, yung mga examiner is gumagamit pa sila ng mga special powders or mga chemicals para maging visible yung mga print na to. So, mostly, ang mga print na to ay kagaya ng mga footprint, mga fingerprint, or mga shoe mark. Or next is the lifting technique. So, first is the adhesive lifter. So, pag sinabi nating adhesive lifter, ito yung mga piniprint naman nito, yung mga print na nakukuha sa mga soap surface. So, gumagamit ito ng mga special mga fingerprint powders para ma-lift nila yung mga fingerprints. So, halimbawa na nakikita sa mga lamesa or sa mga tiles. So, next is the gelatin lifter. So, ito naman yung mga sheets ng mga rubber in a low adhesive. So, pag sinabing gelatin lifter, ito naman yung mas flexible kasi nakukuha niya yung mga print sa mga surface like mga card box or sa mga kahon. So, next is the electrostatic dust print lifting device. So, pag sinabi nating electrostatic, ito naman yung pinaka-best na method in terms of collecting yung mga dusty residues. So, sa mga surface. So, next po natin is yung ating collections of impression print. So, nakikita nyo naman yung mga pagkasunod-sunod ng picture dyan. So, unang-una daw is kailangan nating i-place yung scale sa mga footwear impressions na na-found natin sa crime scene or sa mga daanan. So, next naman po is take the tripod. So, maglagay na tayo ng tripod directly over the impression. So, para makuha natin yung tamang angle. So, next po is to find the perfect angles of the footwear impression. So, kailangan din natin i-check yung both sides ng scale using the angle na tool. So, next naman po is kailangan natin i-put na yung camera into the or above the footwear impression. So, kailangan din nating i-check yung angle nito para talagang sure na sure yung angle na ating matitake para din mas
mas detailed yung picture na makakapture natin. So, next naman po is hook up a flash para maging total and take a total of 6 photos. So, last nating procedure is start, okay, so for taking the picture, kailangan mag-start tayo sa lower oblique angle and then upward. So, kailangan din nating makuha ng lahat ng detail around that tripod. So, para maging detailed yung picture na ating makukuha. So, next po is the casting and molding procedure. So, first po is kailangan nating i-prepare yung area of casting. So, halimbawa yung ating impressions na consider or yung nakita natin. So, kailangan nating ihanda. So, kailangan, para mas malinis yung ating casting is kailangan din nating i-brush ng konti yung mga loose soil pagitan sa mga ating mark. So, next po is kailangan na nating i-mix yung mga plaster of Paris. So, ito yung ginagamit para magkaroon tayo ng casting. So, next is for the plaster of Paris into the impression. So, kailangan carefully tayo. Hindi natin kailangan ilagay ito directly. So, mag-start tayo sa sideward and hintay natin itong umagos. So, next is for the casting from the end of the sides of the impressions and allow it to the flow. So, kagaya ng sinabi ko. And then, next process is pagka na-dry na po yung casting natin, i-lift na natin yung cast or kunin na natin. So, nakikita naman natin madumi. So, kailangan natin i-clean yung cast. So, pag nalinis na natin yan ng tubig and ma-brush natin ng konti para mawala yung mga konting lupa. So, ngayon is ida-dry na natin siya overnight. And last na process is kailangan na natin siyang i-store and transport the cast. So, kailangan nating ingatan ito. Kung maaari ay balutin natin ng box or ng bubble wrap para ma-avoid yung pagkasira and pagka-destroy ng ating casting. So, next po is yung ating types of marks. So, unang-una dyan yung scap marks. So, ang scap marks, ito yung mga dahilan ng mga pag-iikot ng mga gulong or ng mga vehicles. So, mostly, nangyayari ito kapag bigla ang sumabog yung gulong ng sasakyan. So, next po is the yaw marks. So, ito yung nangyayari naman ito dahil sa mga rotating and sliding naman ng mga motor or mga sasakyan. So, nakita nyo naman dyan yung mga pictures. So, next is the skid mark. So, nangyayari naman ito kapag biglang naglalak or naglalak yung sasakyan. So, halimbawa is accidentally na brake natin. And then, pag sinabi naman natin mga print, ito naman yung mga print ng mga gulong. So, yung mga kakaiba nilang mga rolling tires. So, next is the scrub mark. So, ito naman yung naiiwan ng mga gulong due to the damage. So, ano ba yung importansya ng footwear or ng tire mark? So, sa pag-uunawa at pagkakilala ng mga marka ng mga gulong sa isang mahahalagang bahagi ng pagsisiyasat sa muling pagsasaayos ng aksidente at maaaring magbigay nga ito ng mas higit na katibayan in terms of the investigation. So, halimbawa sa mga accident. So, magbibigay talaga yung mga tire marks ng mas magandang idea or ng konklusyon or ng mga katibayan pa. So, next is the footwear print. So, nakikita niyo naman dyan yung mga iba't ibang uri ng footwear print. So, yes, may importansya din yan in terms of the forensic or sa ating criminal So, halimbawa na lang is naiiwan. Okay, so yung pagka-footwear prints, ito yung mga iniiwan na bakas ng mga sapatos or mga gamit na kasuotan sa paa. So, naglilib yan ng impressions kapag nadadirect or nagkakaroon ka ng contact sa mga surface kagaya ng lupa. So, basically, ito yung mga anong tawag dito? Yung mga apak. So, yung mga yabag ng mga sapatos. So, ang footwear impressions ay isa rin sa pinakamahalaga in terms of the forensic evidence. Why? Halimbawa na lang din sa mga kaso ng pagnanakaw or burglary, sa mga assault or pananakit, sa mga robberies, or sa mga homicide at iba-iba pang krimen. So, nagiging magandang proof ito sa mga individuals na nandun or present sa isang scene. So, by the way, ma'am, dito po nagtatapos ang aking presentations. Thank you po.